Pinapaaga kanyang umuwi. Huwag mong ubusin ang lakas mo dito sa akin. Ano, naiinggit ka? Sino ang naiinggit? Wala akong karapatan. Usapan natin, kaligayahan lang, walang pag-ibig. Ikaw at ang asawa ko, magkaibigan na kayo ng 10 taon. Kapag nalaman niya ito, hindi maganda para sa lahat. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa iyo? Gusto ko ang pagiging maalam mo. At mas magaling ka sa kama, kaysa sa kanya. Talaga. Subukan mo pa malaman mo kung totoo. Ang pagtatalik ng lalaki at babae ay likas sa tao. Ngunit kapag nilabag mo ang moralidad, dapat kang magbayad ng kapalit. Guyon, malungkot ako. Pwede bang samahan mo ako? Sige, pupunta ako agad. Kinhaushan, Sushan. Handa na ba kayong harapin ang galit ko? Guyon. Aling Wang, ano ang niluluto mo? Amoy na amoy sa buong bahay. Ang baho. Ito, espesyal na sabaw ito na ipinaluto ng amo. Maswerte ka. 7 taon na kaming kasal at ang aming pagtatalig ay bihira na lang. Hindi ko akalain. El, dadalhin ko na ito sa opisina ng amo. Ikaw, maghintay ka na lang dito sa bahay. Aling Wang, huwag mo muna siyang sabihan na nakauwi na ako. Gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Sage. Al, maghintay pa ba tayo? Tanggalin na ang lahat. Hoy mahal, hindi ka pa natutulog? Pagod ka ba sa biyahe? Medyo pagod. Pero mas nakakapagod ang pag-miss sa iyo, honey. Nasaan ka ngayon? Miss na rin kita. Kakauwi ko lang. Susunduin kita sa airport bukas. Sa bahay. Hintayin mo ako. Nasa bahay na ako sa 20 minuto. Bumalik ka na. Mahal. Sorpresa ba? Sage, Aling Wang. Ay reset mo ang password lock sa pinto. Aling Wang, gabi na. Matulog ka na muna. Pero, Aling Wang. Ma'am, naghintay si Sir sa labas buong gabi. Magagalit taya siya. Naghintay buong gabi si Kinhaushan ay 50% posibilidad na nagluloko kaya ngayon. I-verify ko ang natitirang 50%.
Aling Wang, Buksan mo. Sir, ilang taon na kami mag-asawa. Tuwing may konsensya si Qin Haoshan, laging nagpapapugi sa akin kung talagang galit siya. Mananatili sa 50% ang posibilidad na nagluloko. Kung hindi, Mahal, kagabi, pinilit ako ng kasamahan ko na uminom. Natatakot akong mag-alala ka kaya? Mahal, huwag kang magalit, okay lang? CJ, Mahal kita, mahal. Aling Wang, pakuluan mo ng tubig, maliligo ako. pitong taong pagsasama. Sa huli, dito rin pala ang punta, ang nagtaksil sa akin. Ay ang asawa ko, pwede akong maghiwalay. Pero ang nagtaksil sa akin, hindi lang ang asawa ko. Pati na rin ang matalik kong kaibigan. Pipi, bigla mo akong tinawag dito. Miss mo ba ako? Pipi, anong klase ng brooch ang bagay sa lalaki? Bibili ka? Para sa anak kong lalaki. Maganda ito. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Ikaw nga pala. Nandito si At Shanshan. Hinahanap ko ito, hindi ba ito? Yung binili sa akin ng kliyente ilang araw lang ang nakalipas. Ang swerte naman, bumili rin pala si Ate Shanshan ng ganyan. Akala ko, nawala niya, ihanda kong ibalik sa kanya. Yung akin, matagal nang ibinigay sa anak ko. Ah, ganun ba? Mukhang mali ang akala ko. Mahal, tandaan mo. Ingatan mo ang gamit mo kung hindi. Mag-isip ako ng iba. Ate Shanshan, sabay tayong kumain mamaya. Titingnan ko si Ate Wang kung ano na ang handa. Nalaman kaya niya? Magsisimula na ang palabas. Inaasahan ko ang pagganap ninyo. Mahilig kayo sa thrill, di ba? Sige, dagdagan pa natin. Huwag mo akong pigilan, pupunta ako roon. Mag-ingat ka, baka ka makita. Bakit ang daming pako sa harap ng bahay ninyo? Paano ko malalaman? Binili ko ang mga pako para ikalat sa palibot laban sa magnanakaw. Pipi, may nangyari ba ngayon? Si Guyon ay pinalakinig siya ng mag-isa. Sa kanyang paningin, ang ina niya ay parang Diyos. Kung malaman niya ang katotohanan, ano kaya ang magiging reaksyon niya, Sushan? Ang mawalan ng pinakamahalaga, sapat na bang parusa sa iyo? Sa totoo lang, Gusto ko nang maghiwalay. ay, mahal, naidala mo na ba sa bahay si Ate Shanshan? Naidala ko na. Akyat ako, maliligo muna. CJ, sige, usapan na yan. Xiao yun. Ano nang ginagawa mo? Batiin mo. Tawagin mo na lang akong Tita P. Pi, Tingnan mo itong bata, ang talino nito. Ngayon, hindi ko alam kung bakit ang tahimik. Ayos lang, una na ako. Sage. Pipi, Pwede nang hindi ako tawaging tita.
Pero huwag mo akong tawaging Pipe. Pwede bang tawagin kitang Ate Pipe? Pwede, pero sinabihan ako ng nanay mong alagaan ka. Hindi kita pababayaan na tulog ka lang ng tulog. Gutom ka na siguro. Nagluto ako ng lugaw, tikman mo. Ngayong gabi, medyo hindi maganda. Sa susunod na lang tayo magkita. Sa totoo lang, gusto ko nang maghiwalay. Napansin na kaya ni Ate Pipe na gusto ko siya? Maghihiwalay na siya, pero sinabi niya sa akin, gusto rin ba niya ako? Ma, ano yan? Nakagulat ka naman. Saan ka galing? Ako. Ma, malaki na ako, hindi na bata. Pwede bang bigyan mo ako ng sariling espasyo? Bibigyan kita ng babala. Huwag kang masyadong lalapit kay Yuan Pi. Ma, wag mo na akong pakialaman. Gusto kong maghiwalay. Bilang may kasalanan sa pagsasama. Gusto kong wala siyang makuha. MS Yuan, ito ay illegal na kuha. Hindi ito tatanggapin. Hindi ito aminin ng hukom. At kahit maghiwalay kayo, para wala siyang makuha. Mahirap yan. Siya ngayon ang presidente ng KinCorp. Kami ang nagtayo ng kumpanya. 80% ng puhunan ay galing sa akin at saka. Kalahati ng shares ng KinCorp ay nasa pangalan ko. Pero based sa dokumentong ito, ang original shares mo ay nadilute na niya. Ngayon, wala pang 1% ang natitira. Ibig sabihin, kapag naghiwalay kayo ngayon, ikaw ang walang makukuha. Based sa dokumento, unang nadilute ang original shares. 7 taon na ang nakalipas. Kinhouse yan, simula pala ng kasal natin. Pinlano mo na to. MS Yuan, masasaktan ka kapag naghiwalay kayo ngayon. Mag-isip-isip ka muna. Pipe. Para sa'yo. May dumi ba sa mukha ko? Ate Pipe, maganda ka pa rin tulad ng dati. Saan mo natutunan yung pambobola? Sabihin mo, ilang babae na ang sinabihan mo? Wala, ikaw lang. Ganito pala ang iniisip ni Guyon. Ang pinakamadaling paraan para magiganti kay Xushan ay gamitin si Guyon pero yung ganitong paraan. Ayaw kong gamitin. Anong gusto mong kainin? Pumili ka. Pipe. Guyon. Nasa mas bata ka pa rin sa akin. Oh, Hao-chan, kahapon, pagpasok mo, si Guyon. Guyon, alam ko na Guyon. Kung ganoon ka na lang ka-concern sa anak mo, bakit ka pa sumama sa akin? Ay, Hao-tian, huwag kang magalit. Nag-aalala lang ako kaya medyo nagpanik. Natatakot kasi ako na. Baka may malaman si Yuan Pi. Pipe, tikman mo ang cake. Ikaw ang magpakain sa akin. Pipe, may dumi sa labi mo. Tutulungan kita.
Giyon. Ma, bakit ka nandito? Pipi, ako. Guyon, ayon sa edad, dapat tawagin mo akong tita. Huwag kang umalis. Pupunta lang ako sa banyo. Baba. May date ka pala. Xiao Yun. May girlfriend ka na? Sino? Kilala ko ba? Bakit hindi mo sinabi? Ipakilala mo sa akin. Ma, wala naman. Anak, nahihiya ka pa. Xiao Yun, masaya ako para sa'yo. Sabihin mo sa akin, ilang taon na siya. Ilang taon? Siya. Ah, Tito Kin, bakit kayo kasama ng nanay ko? Ah, kanina lang, nagkataon lang sa may pintuan. Coincidence lang talaga. Ganoon ba talaga kagulang? Anak, kung hindi coincidence, ano pa ba? Gusto ko rin malaman. Paano nangyari na ganoon kagulang? Honey, totoo bang ganoon kagulang? Siyempre naman. Malapit na birthday mo eh. Hindi ko talaga maisip kung ano ang ibibigay ko sa'yo. Kaya pinatulong ko si Shanshan na magbigay ng suggestions. Totoo. Siyempre naman, totoo yan. Honey, ang bait mo talaga. Ano ba yan? Siguro nag-overthink lang ako. Bakit si Guyon magde-date sa kanya? Ano sa tingin mo? Maganda ba ang gamit na ito? Ah, maganda, maganda. Susubukan ko ito. Kumusta? Okay naman, di ba? Pero parang hindi bagay sa style mo. Ano ba ang style ko? Ikaw si MR Skin, ang may bahay ni MR Kin. Ang damit na ito ay masyadong kulay rosas at mababaw, hindi bagay sa'yo. Sa tingin ko ayos lang, mukha kang mas bata. Hala, parang bagong graduate lang, di ba? Pipi, bakit bigla ka na lang nag-aalala tungkol dito? Wala lang. May nakilala lang akong kaibigan na medyo mas bata. Gusto kong maging mas bagay sa kanya. Mas batang kaibigan. Kilala ko ba siya? Paano kung sabihin ko? Nakilala mo siya. Pipi, ano ang ibig mong sabihin? Iyon mismo ang iniisip mo. Ginaganti mo ako. Ginamit mo si Guyon para gantihan ako. Leslie, bakit kita gagantihan? May kailangan lang akong pag-usapan sa'yo. Bakit ang daming pako sa harap ng bahay mo? Paano ko malalaman? Alam mo na lahat, pero si Guyon, napakabata pa niya. Bakit mo siya nilalandi? Bata pa lang siya. Linalandi. Pagdating sa panlalandi, wala ako sa level mo. 10 taon tayong magkaibigan. Inakala ko, na si Kinhautian ang magluloko. Pero hindi ko kailanman inisip na ang babae niya ay ikaw. Ate Shanshan, magiging magkaibigan tayo. Habang buhay. Hindi tayo magkakanulo. Ang taksil, mamamatay ng masama. Ang taksil, mamamatay ng masama. Sabihin mo nga, ano kaya ang iisipin ni Guyon kung malaman niyang ang nanay niya ay kabit ng asawa ng kaibigan? Huwag. Hindi pwede. Huwag mo siyang sabihan. Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Magbayad sala. Gusto kong magbayad sala ka sa kasalanan mo.
Yuan Pei, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Magbayad sa lapa. Akala mo ba, ikaw ay abogado o ano? At saka, wala naman akong nilabag na batas. Parehong gusto namin, parehong pumayag. Kung may sisihin ka, sarili mo ang sisihin dahil wala kang magandang panlasa. Ang kaya ko lang pangakuan ay iwanan ko si Kinhao Tian at hindi na kami muling makikita. Umalis. Huli na. Ang lalaking marumi. Ayaw ko. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Hindi mo mapigilan ang lalaki. Wala kang kakayahan. Pinipilit mo ako ng mag-isa. Ano bang punto nito? Wala akong kakayahan. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang aking kakayahan. Guyon. Kung magdiborsyo ako, pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. Hindi ko narinig ng malinaw. Pwede mo ba? Ulitin? Gusto ko at Pipi. Kahit kailan. Kapag kailangan mo ako, nandito lang ako para sa'yo. Isang lalaking marumi. Napalitan ng isang batang lalaking ako lang ang nasa isip. Sa tingin ko, sulit naman, Ate Shanshan. Baka sa susunod na pagkikita natin. Tita Shanshan na ang tawag ko sa'yo. Waiter, ipakete mo ang mga damit kong pinalitan. Gusto ko ang suot kong to. Isusuot ko to sa aming date. Alam mo ba kung bakit wala kaming anak sa loob ng 7 taong pagsasama? Ayaw mong magkaanak. 10 taon na tayong magkakilala. Ganun ba akong makasarili? Si Kinhao Tian. Hindi siya pwedeng magkaanak. Hindi siya pwedeng magkaanak. 5 taon na ang nakalipas, gusto ko ng magkaanak. Pero hindi ako nabubuntis. Sumama siya sa akin sa ospital. Para magpa-check kung pwede ba kaming magkaanak. Mahal, AM? natatakot ako. Paano kung hindi pala ako pwedeng magkaanak? Kung hindi tayo pwedeng magkaanak, huwag na lang. Wala namang batas na nagsasabing. Bawal ang hindi magkaanak. Pero gusto mo talaga ng anak. Mas mahalaga ka kaysa sa bata. Saka, baka ako naman ang may problema. Saglit lang, may tatawag. Yuan Pi, Kinhao Tian. Ikaw si Yuan Pi. Wala kang problema. Talaga? Pero ang asawa mo, may problema siya. Anong nangyari, mahal? Bakit ang sama ng mukha mo? Mahal, masakit pala magkaanak. Huwag na lang tayong magkaanak, okay? Sige, kung ano ang gusto mo, mahal. Bakit mo sinasabi sa akin to? Gusto kong magbuntis ka. Magbuntis ka ng anak ni Kinhao Tian. Nababaliw ka ba? Malapit na akong magmenopause. Paano ako magbubuntis? Si Ifetsu, malapit ng magmenopause. Nung nakaraang linggo lang nagpa-check up. Malusog ang katawan, bagay na bagay magbuntis. Gamot ito, magkakaroon ka ng peking pagbubuntis. Kahit sa ospital, hindi makikita. Siyempre, kung gusto mo maging manugang ko, masaya rin ako. Pag nabuntis na, Siyempre, para makapasok sa bahay nila. Honey, Sino to? assistant ito ni Achoy. Fang, may pag-uusapan lang kami. Di ba, Xiao Wang? Tapos na kami. Uwi na ako. Sasamahan kita. Sige. Kailangan malaking pain para mahuli ang ganid na lobo. $10 bilyon. Akala mo tanga ako? Nakita ng dating chairman ang nawawalang anak na babae. Yung ganyang halatang peking balita? May naniniwala ka? Naging trending pa. Wala na talagang pag-asa ang mga tao ngayon. Hoy sir, nakita mo rin. Ha? Totoo yon, ilang araw ng trending. Nakakaingit yung anak na babae. 10 bilyon yon, di ko kayang isipin.
10 bilyon din. Honey, busog na ako. Aalis na ako. Sasamahan kita. Wag na, nandito na ang taxi ko. Sabihin mo pagdating, kung 10 bilyon ang pera mo, yan pa sasakyan mo? Hello. Pinadala ko sa iyo ang plate number. Imbestigahan mo agad. Mahuhuli na ang isda. Ano? Kin. Plate number ito ng South Lake Group. Yung grupo na trending ngayon, yung nakita ang anak na babae. Bibigyan ng 10 bilyon ang anak. South Lake Group. Okay. Totoo pala? Totoo talaga. Dinala ko na ang kotse. Gusto mo, arenta? 1,000 isang araw. 10 araw ang renta. Bilangin mo. Okay. Pero kung gagamitin mo, to sama-sama. Di ko ipaparenda sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko lang para magpa-impress. Sakay na rin natin at pagmalupitan ang walang kwentang asawa kong to. Sedge, gamitin mo yung kots. Nahanap na ng CE ng Nanzi ang nawawala niyang anak na babae. May tagapagmana na ang bilyon-bilyong yaman. Ayon sa reliable source. Di ba sa Nanzi ka nagtatrabaho? Yan, yung sinasabi sa internet. Totoo kaya yun? Siguradong totoo yan. Kung hindi nagpunta ang dating CE para samahan ang anak niya, hindi ko tumagagamit ng kotse. Paiparenta. Anak na babae ng bilyonaryong si. Yung identity na yan. Honey, nagugustuhan mo ba? Hello, honey. Mahal, tapos ka na ba mag-drawing? Ang hirap kaya mag-taxi. May free time ako ngayon. Susunduin kita mamaya. CJ, hintayin kita. Si Kinhaushan. Kilala siyang mahirap sa school namin. Buong college life niya, lahat ng tuition at living expenses. Pinaghirapan niya mismo. Dahil ang pamilya Kin wala talagang pera. Pero nakakapag-maintain pa rin siya ng magandang grades. Hanggang sa nagustuhan niya ako, nanligaw pa. Classmate Yuan P. Ako. Gusto kita. Pwede ba tayo? Sa pagpupursige niya, na-inlove ako sa kanya. Naging kami at tinanggap ko yung proposal niya. Pero pala, lahat yun peke lang. Ang goal ay yung mana na naiwan ng mga magulang ko. Nakuha ko na yung contract sa Chansheng. Tingnan mo. Pero honey, may pambayad ba tayo sa project? Mahal, alam kong may pera kang naiwan ng mga magulang mo. Pwede bang hiramin muna? Talaga? Yung mana na pinaghirapan ng mga magulang ko. Kinuha niya para itayo ang Kin Corporation. Pangako niya sa akin, base sa share. 80% ng Kin Corporation ay akin. Pinayagan pa akong magstay sa bahay bilang mayamang misis. Pinagawa pa tong art studio para lang maaliw ako. Pero totoo, gusto lang niya akong iwasan. Para mas madaling ilipat ang pera. Niloko ako, kinuha lahat ng ari-arian ko. Hindi pa ito sapat, niloko mo pa ako, sa pinakamatalik kong kaibigan ko pa. Kung ganyan ka walang hiya, tingnan natin kung sino ang mas magaling dito. Mahal, sinusundo na kita. Para sa'yo. Ang huling binigyan mo ako ng bulaklak ay 3 taon na ang nakakaraan. Ganoon ba? Gustong-gusto ko ito. Buti kung gusto mo. Kung gusto mo, madalas akong magbibigay nito.
Mahal, itong art studio ay napakaliit at malayo pa sa bahay natin. Mayaman na tayo ngayon, bakit hindi naman? Bibigyan kita ng bago malapit lang sa bahay. Hindi na naman kailangan. Ano ito? Mahal, Akala ko hindi mo gusto ang may balbas ako. Aking mahal. mahal. Mahal, bagaman maliit lang itong art studio, pinagawa mo ito gamit ang una mong kinita para bilhin ito para sa akin. Hindi ko kayang iwan ito. Tingnan mo ito. Pero may isang painting ang paborito kong pintor. Naka-auction ito ngayon online. Gustong-gusto ko talaga ito. Mahal, pwede mo ba itong i-auction at bilhin? Para sa akin, Napaka-naive talaga ng mga babae. Akala ba nila na kung gumastos ang lalaki ng kaunting pera para sa kanila, ibig sabihin mahal na niya sila? Six, walang problema. Magkano? ₱5,000,000. Ang mahal naman yan. hindi naman talaga mura. Bakit hindi na natin ito isuko na lang? Ay huwag. Basta kung ano ang gusto ng asawa ko. Bibili ko kahit magkano pa. Cellphone mo. Nakabayad na. Salamat, mahal. Brand new, 1,000 isang araw. Minimum ng isang buwan ang upa. May gustong makisabay ba? Kaunting gasgas lang, hindi makikita sa labas. 500 isang araw, magsasabay ng 1 linggo. Kulang na lang ng isang tao. Masyado na pong common yung mga bagyo diyan. May pinakabagong modelo akong Hermes dito. Kailangan ka pang gumastos ng 10 milyon para makuha lang ito. 50,000 isang araw. Minimum ng 1 linggo ang upa. May kapatid bang nangangailangan? Ako Medj Arkila, 10 araw muna, ngunit kailangan ko itong makuha. Sa loob ng 1 oras. Ayo talaga ang may mata para sa galing. Bigyan nyo lang ako ng lokasyon. Padalhan ko agad kayo. Ate Pipe, tagal nating hindi nagkita. Guyon. Tagal nating hindi nagkita. Sa'yo ba itong bag? Tumutulong lang ako sa isang kaibigan. Paano ka nagkaroon ng ganyang kaibigan? Kakakagraduate mo lang ba sa kolehiyo? Paano kung sabihin kong nagnegosyo ako noong kolehiyo pa ako? At ngayon, financially independent na ako. Ituturing mo pa rin ba akong bata? Kanino ko i-transfer? Sa'yo o sa kaibigan mo? Hindi na kailangan, Ate Pipe, kung gusto mo. Gamitin mo na lang sasabihin ko sa kaibigan ko. Kung hindi mo tatanggapin ang bayad, hindi ko kukunin ang bag. Sige, i-transfer mo sa akin, tapos ipapasa ko sa kanya. Ate Pipe, hindi na ako bata. Ano mang gusto mo, mabibili ko na para sa'yo. Niloko mo ako, sinabi mo, basta tulungan kita. Lalayo ka na kay Guyon. Umupa lang ako ng gamit, siya naman ang nag-deliver. Nagkataon lang. Nagkataon. Eh di ako naman ang magkakataong sasabihin kay Ginhawa dyan. Na alam mo na ang lahat at may balak ka pa sa kanya. Ano sa tingin mo? Ako na ang nagpapagalaw ng mga piyesa ngayon. Wala ka ng karapatang umatras. Ay, pagod na ako. Aling Wang, Aling, tulungan mo akong dalhin ang mga ito sa kwarto. ang dami mong binili. Malaki ang nagastos mo siguro. Libre lang, may gustong magbigay sa akin. Sino? Isang taong gustong bumawi sa akin. Bumawi? Yung boss ba ng Nanzi Group? Yun pala yung bagong Hermes. Kailangan mong bumili ng milyon-milyon bago mo makuha yun. Mahal, pagod ka sa pagbuhat. Sa susunod isama mo ako. Sasamahan kita.
Tingnan natin. Ano ba yan? Binilhan ko na siya ng painting. Nag-ingat pa rin siya sa akin. Bubuksan ko yung pinto. Ay, Sino yon? Pipi, matagal na tayong di nakita. Ako na lang ang pumunta dito para bisitahin ka. sa paningin ni Kinhaosyan, ang mga babae ay may dalawang uri lang, kapaki-pakinabang at walang silbi. Ang bilis mo naman. Ibigay mo sa akin. Nagtataka ka ba? Paano kung malaman ni Kinhaosyan? Ang lahat ng ito, ano kaya ang gagawin niya sa iyo? Subukan nating bigyan ng sorpresa si Boskin. Kung magtatagumpay ka, ako ang aalis. Pero kung matatalo ka, dapat kang sumunod sa plano ko. Sage. Masakit. Ano ba ang problema? Di ba sinabi ko sa iyo? Huwag mo sa akin tumatakaw. Hautian, may sasabihin ako sa iyo. Mabuti naman, may sasabihin din ako sa iyo. Ano ba ang sasabihin mo? Tayo'y maghiwalay na. Naisip ko ng mabuti, ang taong pinakamahal ko ay si Yuan Pi pa rin. Dahil nagkataon lang naman tayong makatuluyan. Mas mabuting tapusin na natin ito. Nagkataon lang. Di ba natatakot kang malaman ni Yuan Pi? Ituring na lang nating walang nangyari. Kaya, wala na akong silbi ngayon. Tama ba? Pareho naman tayong pumayag noon. Wala nang saysay ang sinasabi mo. Tama na, pasok na tayo sa loob. Baka makita ka niya, hindi maganda. Paano kung sabihin kong, Buntis ako. Ano ang sinabi mo? buntis ako? Ano ang sinasabi mo? Ang bata at ang yaman, mahal. Gustong-gusto kong malaman kung ano ang pipiliin mo. Bibigyan kita ng isang buwan. Si Yuan Pi ba o ang bata? Ikaw na ang bahala. Sandali lang. Ate Shanshan, bakit ka nandito? Kanina pa kita hinahanap. Mahal, bakit ka rin nandito? Kayo, Ay, Pipi, dahil nalaman mo na. Hindi na kita paggatakpan. Tinanong lang ako ni Boskin tungkol sa auction. Gusto raw niyang dalhin ka roon. Para bumili ng alahas na gusto mo bilang regalo sa iyong kaahawan. Ganun ba, Boskin? ang ganda naman, mahal. Salamat. Ginawa ko na ang plano mo. Dinala ko siya sa auction. Ano ang susunod na gagawin? Gusto ko yon. Ikaw, di ba abot sa 100,000,000 yan kapag binili? Mawawalan ng lahat si Kinhaotian. Gusto ko nga mawalan siya ng lahat. Oy, mahal. Bakit nakatayo ka pa rito? Upo tayo sa loob. Sige, tara. Simula sa 1,000,000, magsimula na ang pagtaya. 150,000. Mahal, gusto mo ba ng kwintas? Bibilihin ko para sa'yo. Sige, tingnan pa natin ang susunod. Esan, Susunod na, ang pinakahihintay nating item. Ang pinakamalaking buhay na sapphire, ang Star of Africa. Ang sapphire ay simbolo ng katapatan at walang hanggang pag-ibig. Hoy Matawan. Sa tapat na pangako at pagmamahal na hindi nagbabago sa iyong kapariha, mga ginoo at ginang na narito. Sunog lang. Maghanda na, pag-ibig na walang hanggan. Ganito kalaki ang bato, talagang malang hanggan. mahal, gusto ko to. Pwede mo bang bilhin? Para sa akin. Simula sa 30 milyon, bawal ang tawad na mas mababa sa 3 milyon. Magsimula na ang pagtaya. 33,000,000. Mabuti, basta gusto mo, mahal. 39,000,000, 45,000,000. Huwag kang mag-alala, mahal, tiyak na mabibili ko yan para sa'yo. Ang Nanzi Group ay nagkakahalaga ng 10 bilyon, isang Star of Africa lang yan. Kahit ipambayad ang Kin Group, siguradong panalo pa rin. 80 milyon.
Di ba yon ang boss ng Nanzi Group? Bakit siya nandito? Tingnan mo ang babaeng kasama niya. Baka yun na ang sinasabing. 10 bilyong dalaga. Mahal, sandali lang. Anong ginagawa mo? Paumanhin, nakakaabala ako sa inyong dalawa. Isa akong pintor. Kanina, nang makita ko kayong dalawa, na dumadaan, pumanga ako sa hubog ng mukha niya. Gusto ko sana anilahan siya, na maging modelo ko. Kung interesado ka, maaari kang makipag-ugnayan sa akin. Ayos lang, Tay. Salamat, mahilig din akong magpinta. Anong nangyari, mahal? Matanda na, naglalaro pa rin sa labas. Yung babae, mukhang mas bata pa sa akin. Mukhang si President Nanzi, yun at ang kabit niya. Sobra talaga ang paglalaro. At ipinagmamalaki pa sa publiko. Mahal, huwag kang magalit. Ibibili kita ng African Star mamaya. Masaya ka. Si President Kin, 80 milyon. May magtataas pa ba? 80 milyon, isa. 70 milyon. Mahal. Kukunin pa ba natin? 70 milyon agad. Karapat dapat ba siya? Mahal, kailangan mong makuha yan para sa akin. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Naku, Pipi, ito ang Nance Group. 100 bilyong grupo. Pinapalaban mo si President Kin sa Nance. Parang itlog na bumangga sa bato yan. 100 milyon. Mahal, kahit Bongkin Group ang ipusta. Ngayon, ipagmamalaki kita. 130 milyon. Okay lang, Papa. Hindi ko naman talaga gustong-gusto ang blue sapphire na ito. Ibigay na lang natin sa pintor. Sarge, susunod ako sa'yo. 150 milyon. May magtataas pa ba? 150 milyon, isa. Congratulations, President Kin. Ang African Star ay mapupunta kay President Kin. Mahal. Ang pagmamahal ko sa'yo ay tulad ng blue sapphire na ito. Walang hanggan. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Masaya ka ba? Salamat, mahal. Ayon sa batas, sa diborsyo, ang mga alahas na para sa babae ay pag-aari ng babae. Mahal, salamat sa eksklusibong regalong ito. Mahal, 150 milyon yan. Hindi man lang ako kumisla. Sa'yo. Ngayon, wala ng pera ang Kin Group. Alam mo na kung gaano kita kamahal. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi kita pababayaan. Ito ba? Halo, MS Yuan, may nag-alok ng 150 milyon para sa painting mo. painting ko. Yung self-portrait mo. 150 milyon. Perehong presyo. Bilang patunay, binayaran na nila ang buong 150 milyon. Nakita ko na. Gusto niyang makita kami. Sige, tulungan mo akong mag-schedule ng oras. Talaga? Pwede na ba ngayon? Nasa studio mo na ngayon yung kliyente. Sige, pupunta na ako ngayon. Ano nangyari, mahal? Sino yon? Honey, kailangan kong pumunta sa studio. Umuwi ka muna. Ay, mahal, gabi na. Hatid na kita. Esan, Ara na. gusto ng kliyente na ako lang ang makausap. Umuwi ka muna. Ha?
Mahal, Hindi mo ba gusto ng thrill? Hindi mo ba gustong maghiganti? Dapat in-enjoy mo to. Ano ang gusto mong sabihin? Let's go na. Nakuha na natin ang pera. Kahit wala siya. Kaya kong ibigay ang buhay na gusto mo. Ang gusto ko, hindi yung marangyang buhay, kundi gantihan. mahal, ano nangyari? Honey, may iayos pa ako sa kliyente. Umuwi ka muna. Ibabalik ko ang pera. Layuan mo na ako. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Sa tingin ko, sulit ang pera para sa painting na to. Pipe, ano sa tingin mo? Gusto ko lang mabawi ang lahat ng sa akin. Kung magdiborsyo tayo ngayon, wala akong makukuha. Lahat ng humahad lang sa akin, kalaban ko. Ang peking to, sa kulay at kinang. Halos hindi mo na mapag-iba sa tunay. Maganda. Perpekto. Handa na ba ang kontrata? Ayon sa hiniling mo, 200% ang tubo. Proyektong pamumuhunan at pakikipagtulungan. Pero kakakuhan lang ng 15 pera ng kumpanya. Halos lahat ng available na pondo. Ngayon, kailangan niya ng malaking investment. Pipirma kaya siya? Greedy ang tao. Nasugatan siya, mahina pa. Tapos may malaking gamot na darating. Hindi kaya niyang tumanggi. Sa pagkakataong to, Gusto ko siyang. mabaon sa utang. Narito ang 1 milyon para sa gamot ng asawa mo ngayong buwan. Bilhin mo na ang gamot. MS Yuan. Parang hindi tama to. Ingat po. Manager, pakiusap, isasangla ko sa iyo ang bahay ko. Gusto ng asawa kong bumili ng gamot. Attorney Fang, Mahina ang real estate market ngayon, may mortgage pa ang bahay mo. Hindi ako ayaw tumulong, talagang hindi ko kaya. Ang asawa mo, puro imported na gamot ang iniinom, mas mabuti. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Manager, Attorney Fang. Gumawa tayo ng deal. Attorney Fang, nangako ako sa'yo, basta tulungan mo ako. Ibibigay ko sa'yo ang 0% ng aking makukuhang ari-arian. Kahit na ang African Star na ito ay mahirap ibenta. Pero hindi na dapat patagalin ang sakit ni Mrs. Kunin mo muna ito. MS Yuan. Salamat to. May mga lalaking walang puso, pero may mga lalaking tapat. Hindi parurusahan ng langit ang mga lalaking walang puso. Kaya ako na ang gagawa nito. Mahal, may negosyo akong ipapakilala sa'yo. Nandito ang 300,000 upa para sa natitirang 20 araw. Hindi ba 200,000 lang? Ang natitirang 100,000, gusto ko sanang humingi ng tulong. Ha? Gusto kong pakiusapan mo, kausapin mo siya ng ilang salita. Hoy! Di ka ba tumitingin sa daan? Esensya na. Galit ang aming binibini, kanina lang pinagalitan niya ako. Kaya nagmamadali ako. Ikaw ay empleyado ng Nancy. Swerte ko, trabaho ko lang ang maghatid. Sige na, kailangan ko pang. Bumalik sa boss ko. Nga pala, Ginoo. Mukha kang mabait. Pwede mo bang ibigay ang susi sa loob, sa binibini doon? Ito ang susi ng kotse na ito. Iyon ang kotse. Pwede mo bang ibigay ang susi na ito? Sa babae sa loob. Mahal, may nagbigay sa akin nito para sa'yo. Mahal, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magtitiis nito. Sabi ko, hindi ka malulugi. Tingnan mo, gusto mo ba? Maganda ang proyekto, magandang investment. Pero wala nang pera ang Kin Group ngayon. Wala akong 100 milyon. Mahal, bihira lang ang ganitong pagkakataon. Sigurado ka bang ayaw mo? Kung ayaw mo, huwag na lang. Ibabalik ko sa kanila. Sa totoo lang, ayaw ko rin ng compensation niya. Mahal, invest.
Nag-invest ako. Pero mahal, wala ka ng pera, di ba? Mangungutang na lang ako kung wala. Mayroon pa akong Kin Corporation. Pwede kong i-collateral. Masyadong risky yan, baka dapat hindi na lang. Sinabi ko, mag-invest tayo. Mag-invest tayo, ha? Presidente Kin, lahat ng assets sa pangalan ng Kin Corporation, na collateral na rin, na-release na ang 100 milyon. Pero sa mga susunod na buwan, pakisiguradong bayaran ang loan, Sich. Kung hindi, alam ko na, 100 milyon lang naman yan. Malapit nang kumita ang Kin Corporation ng 200 milyon. Mahal. Naipadala ko na ang pera. Anong mo agad kung kailan magsisimula ang kita? Kailan magkaka-profit? Mahal, huwag kang mag-alala. Tingnan mo muna ito. Mahal, maghiwalay na tayo. Hiwalay? Hiwalay tayo? Mahal, ayaw ko rin. E di, wag tayong maghiwalay, hindi ba't napagkasunduan natin? Kahit sino pa yan, hindi tayo pwedeng paghiwalayin. Pero ano? Sabihin mo kung may problema. Mag-asawa tayo, sabay nating haharapin ang problema. Mahal, hindi na kita itatago. Tingnan mo. Ah, ibig sabihin dito, kailangan mong maghiwalay. Pa makuha mo ang mana. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magiging ganito kagulo. Mahal, ayaw ko talagang hiwalayan ka. Pero 1 bilyon ito. Araw-araw kong nakikita kang nagtatrabaho ng husto para sa kumpanya. Naisip ko kung marami lang akong pera, hindi ka na mahihirapan. At mas marami kang oras para sa akin. Pasensya na mahal. Sa susunod, mas madalas kitang samahan. Yung tungkol sa mana, kailangan bang hiwalayan talaga? Pwede bang baguhin yon? Kaya may naisip akong magandang paraan. Anong paraan? Maghiwalay tayo, magpanggap lang tayong hiwalay. Mahal, lahat ng ito ay para sa iyo. Mahal, sabi mo magpapanggap lang tayong hiwalay. Anong ginagawa mo? Lalaki ako, hindi kita pagdududahan. Naniloloko mo ako? Asawa, napagkasunduan na, pagkatapos ng usapin sa mana. Magkakabalikan tayo. Esan, Uwi na tayo. kung mag-aarte, gawin ng buo. Sa mga susunod na araw, hindi muna ako uwi. Sage, mauna na ako. Sa wakas, nakuha ko na. Tara, ipagdiwang natin ang aking paghihiwalay. Maligayang paghihiwalay. Oy, MS Yuan, medyo late na, ako. Uwi na para samahan si Mrs. Sage, sa susunod na ulit. Ito ang bagong simula ko. Hoy, maganda, mag-isa ka lang? Gusto mo, samahan ka naming mag-inuman? CJ, kuya, dalhan mo ng alak ang 2 kuya. Uminom kayo. Ngayon, uminom kayo hanggang gusto nyo, sagot ko. Kiyese, pakitang tao lang. Maganda, masyadong maraming alak, masama sa katawan. Subukan mo yung ibang serbisyo. Serbisyo. Aray, Aray-aray, dahan-dahan. Ete, kung masakit, ibig sabihin barado. Kapag hindi na barado, hindi na masakit. Grabe ang pagbabara ng balikat at lig mo. Kung hindi mo papahilutin, lalo kang mahirapan. Ahaha. hi, Pisilin mo na gusto. Dadagdagan ko ang bayad. Sage, aray, ahahaha. kumusta? Masarap ang hilot, no? Masyado kang tense sa araw-araw. Dapat talaga lumabas ka para mag-relax.
nag-aalala ka sa akin? Ako. Pipe, huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ito. Nanira si nanay mo sa pagsasama namin. Hindi mo ba iniisip? Napalalampasin ko lang yun? Hindi ba't hiwalay na kayo? Hiwalay na. Pero hindi pa yon sapat. Guguluhin ko ang buhay nila, lalapastanganin ng mga tao. At pagsisisihan nila habang buhay ang ginawa nila sa akin. Kaya imposible tayo. Magkalaban tayo mula pa noong una. Huwag kang mag-asa. Oo nga pala. Itong halik na ito, ituring mo na lang bilang ganti ko sa pagmamahal mo sa akin. Sa loob ng maraming taon. Inosente si Guyon. Pero kapag may nagkamali, kailangang may magdusa. Hoy, Attorney Fang, MS Yuan, nailipat na ang lahat ng pondo sa iyong personal na overseas account. Isa pa, may resulta na ang investigasyong ipinagawa mo. Pero, hindi ito madaling ipaliwanag. Kung may oras ka, mas mabuting pumunta ka rito para makita mo mismo. Lenan. Sige. Ganun ba? Bakit ang sama ng mukha mo? MS Yuan, kailangan mong maghanda ng sarili mo. Huwag kang mag-alala, alam ko kung anong klaseng tao siya. Ito lahat ay mga love letter na ipinadala ni Qin Hao-chan. At ang mga tumanggap nito, tulad mo, ay may magandang buhay. Simpleng buhay at mababait ang puso. Mahal kong Yuan Pi, kumusta ka? Mula nang makilala kita, parang nabuhayan ang aking mundo. Ang iyong ngiti, ang iyong katauhan. Palagi silang nasa isip ko. Sinisila nila ang aking kaluluwa, tumatago sa aking puso't damdamin. Hindi ko inakalang magmamahal ako ng ganito kalalim hanggang sa kaluluwa ko. Hindi ko mapigilang isipin ka. Hindi ko inisip na mamahalin kita ng ganito. Tatanggapin mo ba ang pagmamahal ko? At maging kalahati ng iyong buhay? Naghihintay sa pagsulat ng ating kwento ng pag-ibig. Mahal na mahal ka, Qin Hao-chan. Ang mga love letter na isinulat ko. Napuno ng mga salitang pag-ibig. Yun pala, pain lang pala ito para manghuli ng iba. Qin Hao-chan. Yun pala, isa lang pala akong isda. Sa iyong lambat, isang isdang madaling lokohin. MS Yuan, okay ka lang ba? Handa na ang puso ko. Kasalanan ko, bulag ako. Ano pa? Tingnan ko. Tatay? Kailan nakita ng mag-isa ang tatay ko? At si Qin Hao-chan? MS Yuan, naalala mo pa ba kung paano namatay ang mga magulang mo? Ito ang unang beses na dinala ko si Qin Hao-chan sa bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero galit na galit sa kanya ang tatay ko. Tatay, nanay, totoong nagmamahalan kami ni Hao-chan. Kahit hindi kayo pumayag, magkasama pa rin kami. Sej, kung ipipilit mo talaga, okay. Paana kaming hindi nagkaanak sa iyo, putulin na natin ang lahat ng relasyon. Bukas, ilipat mo na ang iyong pangalan sa census. PP, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pinakamagandang buhay. Nag-away pa kami dahil dyan. Kinabukasan, may nangyari sa kanya. Tatay. Nanay, paano ninyo ako? May iwan ng mag-isa. Tatay, bumangon ka at murahin mo ako. EP, Tatay, PP, tanggapin mo na lang ito. Ayaw din ng tito at tiya na malungkot ka ng ganito. Nandito naman ako para sa iyo. paano nangyari ito?
Kahapon, maayos pa naman siya. Pulis, pakisabi mo sa akin kung ano ang nangyari. Palaging maingat magmaneho ang tatay ko. Ayon sa paunang resulta, biglang inatake sa puso ang biktima at namatay sa aksidente. Ikinalulungkot din namin ito. Pakitanggap na lang. Kasalanan ko ito. Hindi dapat ako nakipag-away sa tatay ko. Ako ang dahilan ng nangyari sa kanya. Tatay, gumising ka na. Tatay. Akala ko ako ang nagpagalit sa tatay ko. Kaya siya inatake sa puso at naaksidente. Sa loob ng maraming taon, lagi akong may guilt. Ang larawan na ito ay kinuha noong aksidente ng iyong ama. Isang oras bago mangyari ang aksidente. Dumalo si Qin Haotian kay Ji Yuan. Nagkaroon sila ng matinding away. Ang tatay ko ay inatake sa puso at naaksidente. Hindi pala dahil sa away namin. Siya ang nagpagalit sa tatay ko. Si Qin Haotian ay dating. Nanligaw sa isang babae, anak ng kaibigan ng iyong ama. Nakilala siya ni Ji Yuan, kaya pinigilan kayong magkasama. Kinabukasan, balak ni Ji Yuan na sabihin sa iyo ang tungkol dito. Pero nauna si Qin Haotian. At nakita siya. Nagkaroon sila ng matinding away. Nahihibang si Ji Yuan sa galit at nagkaroon ng atake sa puso. Sa huli, nagresulta ito sa aksidente. Ako pala ang nagpasok ng lobo sa bahay. At pumatay sa mga magulang ko. Hindi, MS Yuan, hindi mo kasalanan. Si Qin Haotian ang may kasalanan, sobrang magaling siyang makunwari. Nanay, tatay. Kasalanan ng anak ninyo. EP. Pakasalan mo ako. Sinusumpa ko. Nagagawin ko ang lahat para masaya ka. Hindi kita pahihirapan. Kung sumuway ako sa sumpa. Sanak mamatay sa kidlat. At magdusa sa huli. Qin Haotian, Handa ka na ba? kukunin ko na ang buhay mo. Kailan mo ba ako dadalhin sa bahay ninyo? Ay, mahal. Nandito na sa'yo ang puso at katawan ko. Saka, anong magagawa mo sa bahay namin? Maging asawang matanda? Tumahimik ka. Hello, mahal. Mahal, pwede na tayong magbalik sa dati. Talaga? Kailan tayo mag-asawa ulit? Mahal, gusto ko tulad noong kasal natin, magarbong. Imbitahin ang lahat ng kaibigan, kamag-anak at mga kasosyo sa negosyo. Magkaroon ng malaking salu-salo para ipagdiwang ang muling pagsasama. Ang bagong buhay ng ating pagsasama. Maligayang bati. Tito Lee, kamusta? Masaya ako sa pagdating mo. Halika. Tuloy kayo. Maligayang bati. Salamat. Salamat din. Maligayang bati. Salamat. Maligayang bati. Tuloy po kayo sa loob. Salamat sa pagdalo sa salu-salo. Baka pagkatapos nito, may isip mo na masamang babae ako dahil mahilig akong maghiganti. Nga pala, sabihin mo sa nanay mo. Qin Haotian, 7 taon na ang nakalipas. Ibinigay ko ang buong puso ko sa iyo nang pakasalan kita. Tinanggap ko ang mga chismis at inilaan ang lahat ng aking ari-arian para suportahan ang negosyo mo. Akala ko, bukod sa mga magulang ko, ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Anak, anong oras na ba? Bakit hindi pa dumarating si 1P? Oto yan. Pinaghihintay pa kami sa labas. Ang kapal talaga ng mukha niya. Tingnan mo doon. Ang ganda. Naku, ang ganda-ganda. Ang laki ng handaan. Mali kaya ang nakita ko. Si 1P pala. Yaman na siya. Ang laki ng handaan. Ganito pala ang dating ng bilyonaryang dalaga. Todo talaga. Pero okay lang, malapit nang maging akin ang lahat.
Mahal, Pasensya na, honey, sobrang iningatan ko ang party ngayong gabi. Kaya medyo matagal ako nag-ayos. Hindi ka nagalit dahil naghintay ka? ang ganda-ganda ng asawa kong nag-ayos. Ipinagmamalaki ko yan. Maganda ang ginawa mo, mamaya may sorpresa ako para sa'yo. Ed, lalong lumalaki ang ulo ng manugang mo. Nga, ilang taon na kayong kasal, wala pang anak. Mamaya, Tingnan natin kung paano ko siya papagalitan. Ma, tito, tita. walang modo. Hala, Hindi man lang batiin. Ganitong manugang. Ayoko na. Ma, masyadong masaya lang si Pepe. Aya nakalimutan bumati. Pipi, bumati ka na. Anong bati? Nakalimutan mo na, diborsihado na tayo. Hindi na tama ang tawag, di ba, tita? Ang kapal. Haut yan, hinahayaan mo lang ba itong babae? Nabastusin kami. Matatanda na kami. Igalang mo man lang ang nanay mo. Sa tingin ko, mas mabuti pang umalis na lang kami sa party na ito. Ma, pagkatapos na lang ng party saka natin siya kausapin. Pwede akong sumali sa party, pero nagmamadali kasi akong lumabas. Nakalimutan ko ang alahas ko. sa tingin ko, Maganda ang kwintas niya. Bagay sa akin. Gusto mo ang kwintas ko? Anong tanong-tanong? Walang modo. Tanggalin mo na at isuot mo sa biyenan mo. Hausyan, sa tingin mo ba? Dapat ko bang tagalin ito? Mahal, eto, nakikita mo naman nagalit na si Mama. Suotin mo na lang sa kanya yan, wintas lang naman yan. Bago magsimula ang gabihan, para mapasaya ako ni King Hausyan. Sinadya niyang ipadala sa akin ang Star of Africa. Ngayon, pinapabalik pa sa pamamagitan ng nanay niya. Ang galing talaga ng plano niya. Sige na nga, ibigay ko na. Dati, tanga ako. Laging nagtitimpi para kay King Hausyan. Pero ngayong araw na ito, hindi na ako magtitiis pa. Ate, bagay na bagay sa'yo ang kwintas na to. Ikaw lang ang karapat-dapat na magsuot nito. Ikaw lang ang makakapagpamalas ng ganda nito. Sakto lang, pwede na. Yan ba yung Star of Africa na inabot ng 1,500,000,000 ni Boss Kin sa auction? Tita, kahit gaano mo ko kamuhi, hindi mo dapat. Binasag ang mamahaling Star of Africa na ito. Ang halaga nito ay 1,500,000. Ano? Ang mahal pala niyan. Tingnan mo, Anak, hindi ako. Siya yon. Ikaw, tong malandi. Niloko mo ko. Mukhang gusto mo nang mamatay. Tama na, mas si Pepe ba ang dapat mong sisihin? Anong isisisi mo sa kanya? Dahil sinunod niya ang sinabi ko. Naisuot sa iyo ang kwintas? Ako. hindi. Anak, maniwala ka sa akin. Anak, ma, hindi ko alam na ang kwintas na yon ay napakamahal pala. kung alam mo, hindi mo sana binasag. Tita, alam kong ayaw mo sakin. Ganito na talaga dati, kahit anong gawin ko, hindi ka nasisiyahan. Kung ganito lang din, wala na sigurong saysay na magbalikan pa tayo. Yang malandi ka. Akala mo ba sikat ka? Isang inahing hindi naman nangingitlog. Anak, Huwag na kayong magbalikan. talagang hindi na magbabalikan. Ang babaeng to, malas. Sumpa sa magulang. Huwag na yan. Tumigil ka nga. Mahal, anong sinasabi mo? Magbabalikan tayo. Dapat talaga. Ikaw lang ang asawa ko sa buong buhay ko. Pero, ayaw ni tita na tayo magbalikan. Habang buhay ako, hindi ka makakapasok sa pinto ng aming pamilyang Kin. Guardia. Palayasin niyo ang tatlong to. Bitawan niyo ko. Hao Tian, nanay mo ko. Ang palayasin mo dapat ay itong malanding to. Bakit ako ang pinalalayas mo? Kin Hao Tian, tita mo ko. Wala kang pakialam sa pamilya. Sana'y magdusa ka. Ganyan ka magtanggol sa babaeng to. Noong ipinanganak ka, dapat sana'y sinakal kita. Takpan ang bibig nila at ilabas. Hao Tian, ang lambing talaga ni Emar Kim. Kapag ganyan ang asawa, wala nang problema sa biyanan. Tama naman, pero nanay at tiyo mo pa rin sila. Medyo malamig ka naman. Ang dinner na yon, hindi muling pag-aasawa kundi paghihiganti. Ma, umalis ka na muna. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Mahal, kasalanan ko. Alam kong mainitin ang ulo ni Mama. Pinilit ko siyang pumunta para sa susunod. Hindi na siya lalabas kapag nandito ka, okay? Honey, ang bait mo, naiiyak ako. Siyempre naman, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Maraming salamat sa pagpunta ninyong lahat. Sa muling pag-aasawa namin ni Hausyan, may sorpresa ako para kay Hausyan.
Para sa magagandang alaala sa pagsasama namin. Honey, panoorin mong mabuti ito. Nako, grabe naman ito. Alam mo ba kung bakit kita gusto? Matalino ka at masarap kasama. At mas magaling ka sa kama. Totoo. Kinhausyan. Pagkatapos ngayon, wala ka nang babalikan. Grabe, iba talaga ang hilig ni Emarkin. Ang galing ni Emarkin, sa sariling kasal may iskandalo. Sinong gumawa? Patayin yan. Nasaan ang remote? Akala ko kaibigan kita, nang bubuking ka pala ng asawa ko. Wala kang hiya sakin. Sinadya mo ito. Nangako ka sakin. Umalis kay Guyon pero hindi yung palalayasin kita. Mahal, pakinggan mo ako. Siya ang nanulsol sa akin. Wala akong kinalaman dito. Ako ang nanulsol sa'yo. Anong gusto ko sa'yo? Edad mo? Ikaw. Ma, alis na tayo. Dapat magbayad sa ginawa mo. Mahal, makinig ka. Tingnan mo siya. Halatang may tinatago. Wala akong ginawa. Naikinahihiya sa'yo. Wala kang ginawang masama sakin. Ano nang tawag mo dito? Saan mo nakuha ang mga litratong ito? Sinusubaybayan mo ako? Kinhausyan. Isang mapanlamang na tao ka. Nagsisisi ako na bulag ako noon. Kaya nakilala kita, isang basura. Dahil sa'yo, namatay ang aking mga magulang. Nagpaloko ka pa sa labas ng kasal at inilipat mo ang mga ari-arian. Ngayon, ilalantad ko ang lahat ng kasamaan mo. Handa ka na sa parusa. Ganito pala si Boskin. Tara na, umalis na tayo. Hoy, huwag kayong umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tayo nagbabalik sa isa't isa. Paano ka alis? Magbabalik sa isa't isa. Bakit siya? MS1, salamat sa pagtuturo mo sa akin ng pagguhit. Natupad ko ang pangarap ko noong bata pa ako. Walang anuman. Pero may maliit akong hiling, maaari mo ba akong tulungan? Ano yon? Alam kong gusto ng Dancy Group na ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Ang araw ng paglalantad. Maaari bang itong araw na ito ang piliin? Ngayon, gusto mo pa bang magbalik sa isa't isa? Impossible. Sinaliksik ko ng mabuti yan. Ikaw ang nandaya sa akin. Isang maliit na tuso ka. Nandaya ka sa akin. Bakit mo ako dinaya? Bitawan mo ako. Hindi lang ikaw ang marunong gumawa ng aksyon, ako rin. Hindi kita palalampasin. Maliit na tuso ka. Ganoon ba? May isa pa akong magandang balita na ibabahagi sa'yo. Hello, si Boskin ba ito? Boskin, may masamang nangyari. Pinadala ng bangko ang mga tao para sa Yuhan King Corporation. Hindi pa ba dumating ang pera mula sa bangko? Wala? Walang kahit piso. Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Hello. Ang proyektong pina-invest mo sa akin ay fake. Inilagay mo ako sa bitag. Sinubukan kitang pigilan noon. Ikaw ang napumilit na mag-invest. At isinugal mo pa ang lahat ng iyong ari-arian, kaya ngayon, wala ka nang natira. Kung may sisihin ka, sarili mo ang sisihin, masyado kang sakim. Kinhausyan, umaga na ang iyong magandang panaginip. Oras na para magising. Bakit mo ako sinusundan? Ang ganda-ganda ng forma mo ngayon, sayang kung hindi mo ito masaya na maranasan. Sumama ka sa akin.
Salamat. Iwanan ng basurang lalaki, kalimutan ang nakaraan, magsimula ulit. Iwanan ng basurang lalaki, kalimutan ang nakaraan, magsimula ulit. Tagay. APP. Sandali lang. APP. Ito. Hindi na kailangan, hindi naman ako bata. Ngayon, samahan mo akong maging bata muli. Matamis ba? Saan ka galing? Bakit gabi ka nang umuwi? May konting ginawa. Nagpapahangin lang ng ulo kasama ang isang kaibigan. Kaibigan? Sinong kaibigan? Ma. Matanda na ako, ma. Hindi na ako bata. Si Yuan P ba yun? Hindi mo ba nakita kung paano niya ako tratuhin ngayon? Bakit sa kanya ka pa talaga napunta? Sa dami ng babae. Bakit? Bakit ba? Bakit? Magpalamig ka muna, sa labas ako matutulog. Alam ko na. Ang anak kong pinalaki ko, hindi magkatatuwa sa akin. Gu, Shanshan, ako too. bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Wala na akong matuluyan ngayon, pwede bang? Dahil sa bata, tulungan mo naman ako. Bata, Ama naman ako ng bata, di ba? heto, Shanshan. Ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. talaga, inakamabait. Kahapon. Sa harap ng lahat, sinabi mong ako ang nangakit sa'yo. Pansamantala lang yon, bakit mo sineryoso? Alam mo naman ang lugar mo sa puso ko. Saka, sa dami ng babae sa labas. Ikaw pa rin ang pinakamatagal na nasa tabi ko. Talaga, Siyempre naman, tama na ang drama. Ano ang kailangan mo? Shanshan, nahihirapan ako sa pera ngayon. Pwede bang makahiram ng konti? Manghiram ka. Na-embargo ang Kincorp, kailangan ko ng pera. Pa sa bayad sa bangko, hindi naman ganun kalaki. 20 milyon lang. Pangako, kapag nakabangon ang Kincorp, ako pa rin ang presidente. Kinhao Chen. Bakit mo naisip na may 20 milyon ako? At bakit mo naisip na ipapahiram ko sa'yo yon? Shanshan, ang sinabi mo, galik lang yan. Isipin mo, kapag tinulungan mo ako, tinulungan mo rin ang sarili mo. Pangako, kapag pinahiram mo ako ng pera, kukuha tayo agad ng marriage license. Magpapakasal tayo ng maayos. Sa ganun, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa estado ng ating anak. Hahaha. Kinhao Tian, ang lala mo talagang gago. Anong pautang? Pinipilit mo lang akong gamitin ang bata para bayaran ang utang mo. Ang sama ng salita mo. Sayang lang, hindi ka magkakaanak habang buhay. Ano ibig mong sabihin? Laboratory report. Akin? Huwag kang magbiro. Hindi ako pwedeng magkaanak? Yung bata sa tiyan mo? Sa tiyan ko, walang laman. Lahat ng ito. Konsyerto ni Yuan P. Gusto ka lang niyang mawalan ng lahat, masira ang pangalan, maging wala. Ha. Ayong dalawang babae, nagtutulungan kayong lokohin ako. Masama ako, ikaw hindi. Akala mo kung sino si Yuan P. Dahil bilyonaryang Heres, sinusunod-sunod mo siya. Nagpaparty pa para sa pagbabalik ng kasal. Isang malaking katawa-tawa.
Karapat dapat kang masiraan. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon, huwag na kayong mabuhay. Anong silbi ng pagsakal sa akin? Puntahan mo si 1P. Lahat yon siya. Pupunta na ako ngayon para patayin si 1P. Tapos babalikan kita. Uta. Nakakainip mag-isa sa impyerno. 1P. Sumama ka na rin. MS Yuan, ang galing-galing mo talagang magpinta. Yung gawa mo, ang lakas ng buhay na ipinapakita, talagang masigla. Salamat sa papuri. Ano nang nangyari? MS Yuan, nagsimula na ang Rose International Painting Competition. Interesado ka bang sumali? Ang Rose International Painting Competition ang pinakamataas na parangal sa mundo ng pagpipinta. Pangarap ito ng bawat pintor. Sa bawat lungsod. 10 pwesto lang para sa mga kalahok. Sigurado ka bang? Ibibigay mo sa akin ang pwestong ito. Mark, matagal ko na naririnig ang pangalan mo. Di ko inakalang napakabata mo. May isang bagay akong naisingin sa tulong mo, Imayu. Napakahalaga ng pwesto sa ganitong internasyonal na paligsahan. Mayroon pala si Emargo. At sa pamamagitan ko pa ibibigay kay MS Yuan. Pero maganda ito pa sa gallery, kahit di manalo. At taas ang kilala. Di ko alam kung gusto ni MS Yuan. Gusto ko. Maghanda ka, MS Yuan. Inaasahan ko ang magandang balita mo. Esan. Anong nakakatawa? Ah, kaya pala. Muli si Pipi mo. Sa totoo lang, bakit lagi kang ganyan sa likod? Kung gusto mo talaga, hapin mo. Sabihin mo sa kanya, 5 taon mo na siyang hinihintay. Para sa kanya, nagnegosyo ka sa kolehiyo, ngayon si Ika na, ng Hecheng Investment. Sabihin mo na sa kanya, tingnan natin kung tatanggapin ka niya. Sinubukan ko, ayaw niya. Ha? Kaya mag-iba ako ng paraan. Hoy, anong ginagawa mo? Sa pagligaw, hindi cellphone ang kailangan, kundi ang tao mismo. Pipi, ang swerte naman. Anong swerte-swerte? Ikaw si MS Yuan, di ba? Ganito kasi. Yung kapatid ko, bagong bukas lang ng fashion studio. Inimbita kami. Kung libre ka, sama ka na. Kuya, bakit ka nandito? Guyon, nandito ka rin. Di ba bagong bukas ang fashion studio mo? Kaya nga, dinala ko mga kaibigan para suportahan ka. Isang buwan ng bukas to, anong suporta pa? Pasensya na, Pipi. Si Zuri kasi walang kwenta. Okay lang, gusto ko namang bumili ng damit. Sino yang matandang yan? Kinukuha na ang atensyon ni Guyon. Tingnan mo, ayos di ba? Sinasabi ko sa'yo, eto na. Oras para ipakita ang pagkabos mo. Tingnan mo, kapag nagustuhan ni Pipi ang mga dami, bilhin mo lahat. Tinutulungan mo ba ako o kapatid mo? Sabay na yan, magkaibigan tayo. Ang ganda, Pipi. Kaya magaling ang taste mo, bagay sa'yo. Nakakabata. Di ba? Ganon din ba ang iniisip mo? Nakakabata lang, hindi talaga bata. Hindi naman, Pipi. Hindi ka matanda. Talaga? Sabi ko, Pipi, hintay mo ako. tol,
Pasensya na. Kuya, sino yung babae? Bakit ang humble ni Guyon sa kanya? Ang pag-ibig, palaging mahirap unawain. Ano, sinasabi mo bang gusto siya ni Guyon? Bakit? Hindi ako sang-ayon. Pwede ba kitang tawaging Pipe? O kaya Yuan Pei na lang? Hindi na pwedeng ate ang tawag ko sa'yo, di ba? Ikaw na bahala. Yuan Pei sa tingin ko. Iba't iba ang ganda ng babae sa bawat yugto ng buhay. Sigla ng kabataan, kagandahang may kasanayan sa pagtanda. Hindi dapat ikulong sa edad o pangangatawan. O sa panlabas na nyo. Ang mas mahalaga sa akin ay ang pagtutugma ng kalooban at diwa. Parang hindi galing sa'yo ang mga sinabi mo. Siyempre, hindi na ako yung binatilyong kilala mo noon. Yuan Pei, muli akong magpapakilala. Ako si Guyon. 22 taong gulang. Pasensya na. Ayaw ko. Huwag naman. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Paano kung magkatugma talaga tayo? Impossible. Alam ko na may something kayo nitong gwapong to. Papatayin kita, Qin Hao Chan. Huwag kang lalapit. Hinay-hinay lang, tol. Hintayin mo. Ipinaalam ko na ang nagwagi ng gintong medalya. Sa Rose International Painting Competition, GNG, Yuan P. O, tong gintong medalya ng ate mong si Pipi. Binili mo ba yan? Ano bang sinasabi mo? Karapat dapat siya rito. Iwan. Akala mo di ko alam? Gumastos ka ng 10 milyon para sponsor itong Rose International Painting Competition. Wala bang kapalis sa'yo yon? Sedge na, Sedge. Huwag na lang nating pag-usapan. GNG, Yuan Pei, ano ang nararamdaman ninyo sa pagwagi ninyo ng gintong medalya sa Rose International Painting Competition? Salamat sa komite sa pagkakataong ito. Sisikapin kong lalo pang pagbutihin at hindi kayo bibigyan. GNG, Yuan P, kakatanggap ko lang ng balita na dating plain housewife lang kayo. At nanloko pa kayo para mapahamak ang asawa ninyo. May kinalaman ba ito sa pagwagi ninyo? Nga, ayan. Di ba yan yung babaeng nakita sa renewal of vows? Na ng babae ang asawa. Siya pala ang may pakana noon. Napakasama. Kung ganon, baka itong gintong medalya. Medyo malakas ang tubig. Isang may bahay lang. Karapat dapat ba siya? MS Yuan P, wala ka bang sasabihin? Anong media outlet ka? Sino nagpautos ng mga tanong na to? Na-verify mo ba? Tanungin mo lang, MS Yuan Pei. Hindi ka naglilinaw. Dahil ba totoo ang mga ito? Totoo. Sige, sabihin mo nga ano ang totoo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katotohanan. 7 taon akong kasal. Isang may bahay na walang alam, totoo yan. Ang asawa ko, ng babae sa matalikong kaibigan, totoo yan. Nalaman ko ang kalokohan nila, nagdiborsyo at nagsimula ulit, totoo yan. Sa sarili kong kakayahan. Muling nabuhay at nagtagumpay sa karera. Nanalo ng gintong medalya sa Rose International Painting Competition, totoo rin yan. Guyon, parang nakita ko ang sayo. Sister Pepe, ano ba talaga ang nakakaakit sayo? Sa sarili kong kakayahan. Muling nabuhay. Nagtagumpay sa karera. Nanalo ng gintong medalya sa Rose International Painting Competition, totoo yan. At ikaw, bilang isang mamamahayag, isang sabi-sabi lang pinapahamak mo ang tao. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo. Lalong totoo yan. Tama, anong reporter yan, nagpapaligaw lang. Kaya itatanong ko, bilang isang may bahay, paano mo nakuha ang karapatang sumali? Hindi ba't dahil siya ang nag-sponsor ng 1 milyon, kaya mo nakuha ang gintong medalya? Pa magwagi ka. Pa magyabang ka. Gugustuhin kong isama kayo. Sa impyerno. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ang slot ko sa kompetisyon. Siya ba ang nagbigay?
Ganun pala. Akala ko pa naman. Sa sarili kong galing. Huwag kang magkunwari. Narinig ko mismo kanina mula sa lalaking kasama ni Boss Gu. Na binili lang niya ang premyo para sa'yo. Ano? Anong sinasabi mo? Kanina lang, sinabi ko lang yun ng basta-basta. May ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Ebidensya. Nilalabanan mo ba ako? Sabi na nga ba't may dayan? Paano magkakaroon ng ebidensya ang dayan? Pasensya na. Sa tingin ko, ang premyong ito, dapat ibigay sa tunay na nagwagi. Hindi kita kailanman pinagdudahan. Tulad ng tibay ng pagmamahal ko sa'yo. Mga kasama, tingnan ninyo ang malaking screen. Gumamit ng double blind voting ang paliksahang ito. Hindi kailanman inihayag ng komite ang impormasyon ng mga hurado, kaya't ating alamin kung sino ang mga hurado. Ang paliksahang ito. Ang mga hurado ay kilalang personalidad ng bansa at may superviso mula sa National Notary Office. Lahat ng proseso ay legal at maayos. Ang nais kong sabihin sa inyo, ang Rose International Painting Competition ay walang anumang dayan. Paano nangyari yan? Talagang may dayan. Eh yung 1-0 milyon, paano ipapaliwanag ang 1-0 milyon? Naglabas na ako ng 1 milyon pero hindi para sa paligsahan, kundi para sa Rose International Painting Charity Division. Upang mas maraming mahilig sa pagpipinta ang makapagpatuloy sa kanilang sining. Dahil sa malasakit ni Jigu, binigyan siya ng komite ng isang slot para sumali, yon lang. Salamat. Kung gayon, may karangalan ba akong makasama kang maghapunan? Ngayon, salamat. May utang pa akong sorry sa iyo. Ayos lang. Premyo para sa nagwagi. Tingnan mo kung nagustuhan mo. Para sa akin to. Maganda yung ad kaya. Akala ko bagay sa'yo. Ikaw mismo ang bumili nito. Hindi ko inaasahan. Ganito pala ang gusto mo. Hindi nagkakamali ka. Ano kaya ang magandang regalo para sa kanya? Mukhang maganda to. Pero ano ba to? Ay, mahilig siya sa bag. Zurui to si FBB. May asikasuhin pa ako, lalabas muna ako. Hoy, Zurui, anong regalo ang ibinigay mo? Di bale na, mamaya humingi ka ng tawad kay Ate Pipe. Nasira mo ang romantic candlelight dinner ko. ay naku, sige na nga. Pasensya na talaga. Upunta ako para humingi ng tawad kay Ate Yuanpei. Huwag kang magalit. Hala. May problema. Hinanap na namin sa paligid, wala siya, wala rin ang sasakyan. Hoy, Kung gusto mong mabuhay si Yuanpei,
Pumunta ka mag-isa dito sa lugar na ito. Gising ka na. Nasaktan ka ba? Ikaw, Narinig mo siguro yon, di ba? Gusto mo bang malaman kung darating yung boylet mong puti para iligtas ka? Yuhu! Little Kitty, Tinawag mo akong little cutie. Eh ikaw? Simula pa lang, ang habol mo lang ay ang katayuan ko. At ang pera ko. Ikaw ang tunay na little cutie dito. ginagalit mo lang ako, di ba? Para bigyan ng oras yung kabit mong dumating at sumaklolo sa'yo. Respetuhan naman. Hindi siya kabit ko. Hanggang ngayon, nagmamalinis ka pa rin? Alamin mo kung sino ang may hawak ng sitwasyon. Nasa poder mo ako. Mahal na mahal mo siya, ano? Ngayong araw na ito, gagawin kitang kasama ng boylek mong puti, pumunta sa impyerno. Hindi siya darating. Ang makakasama kong pumunta sa impyerno ngayong araw. Ikaw lang. Maaari bang magising ka na? Little Kitty, huwag kang gagawa ng katarantaduhan. Yuan Pei. Bitawan mo siya. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka. Huwag kang lalapit. Pareho kayong hindi ko palalampasin. Pumunta ka doon. Guyon. Bilisan mo. Sige, pupunta ako. Huwag kang padalos-dalos. Guyon, huwag kang lalapit. Guyon. Yuan Pei, tumakbo ka na. Alis na. Sinabi ko nang papatayin ko kayong pareho. Guyon. Mamatay ka na. Gusto ko na kayong mamatay. Guyon. Huwag kayong alis. Guyon, okay ka lang ba? Guyon, gisingin mo ang sarili mo. Gising na. Huwag mo akong takutin. Huwag mo akong iwan mag-isa. Huwag mo akong takutin, Guyon. Guyon. Pasensya na ha. Gusto ko lang kitang asarin, hindi ko intensyon na paikutin ka sa iyong luha. Bastardo ka. Masakit. Masakit. Saan masakit? Hindi ko sinasadya iyon. Lahat ng parte ng katawan ko masakit. Tapos na, siguradong pumangit na ako habang buhay. Kailangan mong managot sa akin. Ikaw. Wala akong pakialam. Habang buhay akong kakapit sa iyo. mas matanda ka sa kanya ng ganon karami. Hindi ka pwede magkaroon ng kinabukasan kasama siya. Maaari ka ba niyang pakasalan? Kahit nakasalan mo na talaga siya. Ano ang mangyayari sa kanya pagdating ng araw? Kung magjowa siya sa akin at magpakasal sa iyo. Kumusta ka, nobyo? Ako lang ang makinig ang pag-iisip. Maikli lang ang buhay, dapat natin tanggapin ang kasiyahan habang nandito pa. Masaya lang kayo magsasama, kapag hindi na masaya, maghihiwalay. Kahit papaano. Ang kasiyahan ngayong sandali ay totoo.